Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Jim from Asagari Channel, a faith healer, also mata reader. So ngayong hapon, natutugan natin ang nagsasabihin sa inang ating mga gabay. This is weekly gabay for the month of October 25 hanggang October 31 for the sign of Gemini. So, Gemini, welcome to my channel. Ano kaya ang messages, advices, at spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kano naman kaya ang energy or kaganapan sa buhay ng mga Gemini ang ating mga hagilap? So, guys, this reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, guys, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalong-lalo na hindi nag-i-escape ng ads. Naway pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik-liglig nag-uumap ang bumalik sa inyong biyaya, no? Pisahan na natin ang lawan for the sign of Gemini. Angel Spirit Messages. Gusto ko malaman ang mensahe sa iyo ng ating mga gabay for the sign of Gemini. Wow! The Wheel of Fortune is here. The good luck and destiny is yours. So, ibig sabihin dito, mayroong magandang kapalaran na nakatakda, no? At itinakda, no? And because there is a Three of Pentacles, there is a collaboration, trabaho, negosyo, hanap buhay, no? So, let's see what is additional messages. And because there is a devil energy. Ano to? Bakit may devil? So, there is a temptation or something abusive or something negativity. Let's see. Because there is a Nine of Pentacles, sa blossoming abundance, maaring may lihim na may inggit sa'yo or something na naggumaharang ng magandang kapalaran mo with the Nine of Pentacles. Kumbaga baka may gumawa ng pampamalas so nasa negosyo, hanap buhay o trabaho mo. Let's see. And of course, there's a Knight of Swords. A success driven. No? Maaaring mag-success ka na. At maaaring parating na nga. And of course, there is a Knight of Pentacles. There is secure about sa finances. No? Kumbaga panatiliing detalyado at talagang kontrolado. No? Ang iyong finances. Let's see what is the Wheel of Fortune. And because there is an Eight of Swords. Ibig sabihin dito, kumbaga meron talagang gumawa sa'yo negativity. There's an Eight of Swords. No, kumbaga, there's a lot of negativity or blockages na sa paligid mo, no? At the same time, kumbaga, kabaligtaran yung nangyayari, imbis na swertihin ka, kamalasan yung natatamo mo. So, what is the Three of Pentacles? There's an Emperor, being a maturity, kumbaga, sa trabaho nga to, maaaring katrabaho mo, no? Kumbaga, may ugat ng kainggitan to. Let's see what is the devil. And because there is a Two of Wands. No? Parang, okay, there is a decision dito. No? Kumbaga tignan mo yung disadvantage at advantage ng isang bagay. No? Parang nililigaw ka nito. Parang nilalagay ka sa isang sitwasyon. Kumbaga, mahilig tong manira, itong tao na to. No? Ginugulo ka. So, what is the Nine of Pentacles? What is the Nine of Pentacles? So, there's a Six of Wands. There's a victory and success. Pero at the end of the time, ikaw pa rin ang mananalo, no? Kumbaga, pinipilit ka nitong sirain, pero siya yung mas nasisira, hindi ikaw. At the same time, there's a Seven of Pentacles. There's a harvest time. So, this is the moment na, kumbaga, pabilis na pabilis yung pagpasok na magandang kapalaran sa'yo. Because there's a Two of Swords, there's a decision na kailangan mo mag-decision dito about sa finances. So, what is the Wheel of Fortune and the Eight of Swords? And because there is a King of Pentacles, secure and of course about the practicality, kailangan maging practical ka, no? Kailangan mong mag-release ng negative or kailangan mo mag-cleansing. Or some of you, no? Na kailangan mong basagin tong black magic or something na negativity around you. So, let's see what is the Three of Pentacles and the Emperor. And of course, there's Queen of Pentacles. Okay. Kumbaga, sinasabi dito kapag sa trabaho, no? Hindi mo na kailangan makipag-chika-chika sa kanila or makipagkwentuhan kasi binibitray ka nitong mga tao sa paligid mo. Maging mature ka, no?
At some of you, sinisiraan ka nito sa boss mo. And of course, the Queen of Pentacles is a practicality. Maging practical ka, trabaho-trabaho lang. And of course, there is a Page of Swords. There is an information. Kumukuha to na information sa'yo. Inihisto ka sa social media. Nagtatanong-tanong rin to. And of course, there is a Seven of Cups. There's a lot of opportunities coming in for you. Maraming oportunidad na papasok dito. So, what is the Knight of Swords and the Seven of Pentacles? There's an Empress card. A revert, no? Parang, kumbaga, nagkaroon ng lugi or something, pagbagal ng pagpasok ng pera or pagtumal. Kumbaga, this is the revert. Kumbaga, magkakaroon ka ng panibagong eksena. So, what is eksena na? Kumbaga, magiging mabilis ang bentahan or magkakaroon ka ng potential for promotion or something na magbibigay sa'yo ng additional resource of income. And because there is a Knight of Pentacles and the Two of Swords. And of course, there is an Eight of Pentacles. So, sinasabi dito about sa trabaho, negosyo mo. So, there's a success na ng coming in for you na magkakaroon ka ng wish fulfillment. So, what is the outcome? Let's see what is the outcome. Ang daming ganap dito ha, may nagtatrabaho, merong nagnenegosyo din, no? Kumbaga merong dalawang story dito na may negosyo or may trabaho tong tao na to. And of course, there's an Eight of Wands. So, ibig sabihin dito, there's a fast communications or fast movement, no? And of course, there's a Three of Swords, maraming naiinggit sa'yo. Kumbaga, ito minsan kausap mo pa, no? Minsan, kumbaga, nagkakaroon kayo ng heart-to-heart talk, yun pala, may lihim na inggit sa'yo. So, let's see what is additional pa, para may clear out ko. Sino ba to? So, there's a Knight of Wands. So, there's final push. Kumbaga, malapit mo na siya makilala. So, let's see what is the Love Oracle card. What is the Love Oracle card? There's a wedding ring. There's a union. Some of you, there is a, oh my God, there's an addiction or has a black. May ginawang, I told you, may taong sumusubaybay sa'yo or nag-i-stalk sa'yo na, kumbaga mayroong may curse of kumbaga, nainggit lang to by social media or something na ini-stalk ka, tapos may lihim palang mainggit sa'yo, yung pala dinadasal na niya lahat ng mga achievement mo, ay parang bakpunta sa kanya, gano'n, kumbaga, binablock niya rin yung mga magagandang eksena, kaya bilang tumumal, or nagkaroon ka ng problema sa negosyo, or trabaho. And of course, there is a wedding ring. Kumbaga, there's an everlasting promises, may partner ka dito or may asawa ka. I told you, there is a stalking, oh my God, sunglasses, no, meron talagang sumusubaybay sa'yo, no? So, let's see what is the Yin and Yang Oracle card. What is the Yin and Yang Oracle card? Last one. What is the Yin and Yang Oracle card? There's a separation. Or some of you meron ditong nagkaroon ng hiwalayan, no? And of course, there's a vanity and ego, no? Meron ditong parang, kumbaga, party lover. Pero, yun din, yung kumbaga, nagiging magastos, kumbaga kung ano pinagbibili, gano'n. At the same time, there's a feminine dito. Babaeng nga siya. Babaeng naiinggit. So, let's see what is additional messages. Additional messages. There is a balance. Kailangan mo maging balance, no? At the same time, sinasabi sa'yo dito, there's a path. Look, there's a journey. Kumbaga, siguro life first mo. And of course, there's a trouble. No, may trouble dito. At the same time, there's an enlightenment. Magkakaroon ka ng inner clarity dito. Magkakaroon ka ng kaliwanagan. At the same time, there's a dragonfly transformation. Magkakaroon ng pagbabago. And of course, there's a failure. Maaaring may mga bagay opportunity na, kumbaga, may pagkakamali ka, pero, kumbaga, or may mga rejection or something failure na nangyayari sa'yo. Kumbaga, it's an opportunity to learn.
Ano, kasi there's a denial. Dapat kailangan mo alisin yung takot mo, no? Palitan mo ng confident and awareness. So, let's see what is the chakra. What is the chakra? And of course, the prayer, no? Magdasal ka lang lagi, no? And of course, there's a joy. Magkakaroon ka ng kaligayahan dito. So, let's see what is the romance angels. What is the romance angels? Getting to know each other. Some of you kumbaga kung nabigo ka na minsan, no, kilalanin mo ulit yung makikilala mong panibago, no, wag kang sunggab ng sunggab o maging padalos-dalos sa mga decision mo. So, let's see what is additional messages. For Archangel Michael messages. Prayer will help you from this situation, no? Yung talagang sinasabi prayer talaga yung makakatulong sa'yo. And because there's an eternal love, everlasting promises. Some of you nagkaroon ng separation, it's either ginayuma tong person mo kasi there's a devil. Tapos parang nasa-sense ko dito, there's some ego or something na negativity, no? Parang ginayuma to ng katrabaho mo or something na may lihim na may gusto sa partner mo. Oh my God! Kaya nauwi sa separation, no? Kaya pala there's a stalking. Ngayon, until ngayon, sinusubaybayan kayo. At sinusubaybayan ka. So, let's see what is additional messages. There's a builder, no? Palakasin ang iyong boundaries. Sarap ka strength card, no? Alisin mo yung takot at pangamba mo. So, let's see what is the Jesus loving quotes. Let's see what is additional Jesus loving quotes. Have faith in God. Magtiwala ka lang doon kay God. Manampalataya at kumbaga yung kumbaga buong tiwala at buong pananampalataya mo ibigay sa Kanya, no? And of course, surrender to the divine. So talagang kailangan mong bitawan, kailangan mong pakawalan lahat ng bigat at galit. And of course, there's a fairy climax approaches, no? Ibig sabihin na sa exciting part ka na. No, maaring naggagamutan ka na rin at the same time. And of course, there's a yin and yang. Magkakaroon ka dito ng balance. And of course, the thinking man, no? Maaring iniisip ka na ng person mo. Or, kumbaga, o iniisip mo yung person mo. No? Kumbaga, some of you, ganon. And of course, sinasabi dito, angel spirit messages, forge, don't follow. Ibig sabihin dito, your wish you had. So, ibig sabihin, be a leader, no? Kumbaga, ikaw ang magbididikta, ikaw yung susunod sa gusto mong mangyari, no? So, let's see what is Archangel Raphael messages. Forgiveness heals, no? Kailangan mo ng kapatawaran, kailangan mong bitawan ang sakit ng nakaraan, no? And of course, what is the angel's number? Angel's number represent the 30. I am imaginative. So, sinasabi dito, you are original, innovative thinker and excellence communicator, and you have a great talent for using creativity to convey your ideas, and your optimistic attitude has lifted effect to the others. No, kayang-kaya mo magbigay ng opinion or ng inspirations or something, kumbaga nagbibigay ng motivation sa ibang tao. So, let's see what is the messages of life. Unconditional love. So, sinasabi dito, today, I choose to see the light in everyone. I seek to divine each being, and I accept others as they are. I bring compassion to all my brothers and sisters to the light. I offer unconditional love to everyone I meet, and I join my soul and theirs so that we can grow together in universal love, no? Kumbaga yung pagmamahal mo, walang sinusukat, walang limitasyon, walang kahit na sinong makakapagdikta o magbibigay ng pagmamahal na galing sa'yo. No? Kumbaga, kaya mong ibigay kahit kaninyang pagmamahal na yan, no? Kumbaga, may mga bagay lang talaga sa buhay mo na kailangan mong magkaroon ng control and boundaries na para hindi ka na nasasaktan ng mga taong inabuso ang kabaitan at kumbaga, mabuting kalooban mo, no? Maging matapang kang humarap sa mga bagay-bagay, no? Kumbaga, parang binibigyan ka dito ng divine ng, kumbaga, kalayaan, kumbaga, sundin ang puso at isip mo sa lahat na nangyayari, no? Kumbaga, sinasabi dito na
ikaw ay para sa lahat. You have a unity, unity care or something, unity love. No, kumbaga pangkalahatan ka dito, no? Kahit na sabihin mong may mga tao sa paligid mo na pinipilit ka pabagsakin or sirain, pero still, no? Kumbaga mabuti ka pa rin sa kanila. The more yung ganon, kumbaga sinasabi dito na the more na kumbaga nagiging mabuti ka sa kanila, nagiging masama sila sa'yo, at nagiging mabuti ka pa rin sa kanila, mas pinagpapala ka. So guys, this reading is a weekly gabay for the month of October 25 hanggang October 31 for the sign of Gemini. This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!